Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang subukin siya. Guro, aniya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano nakasulat sa kautusan? Ano nababasa mo ron? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan, at mabubuhay ka. Sangad ng skriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nakataong dumadaan doon ay isang saserdote, at pagkakita sa tao nakahandusay siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ay isang Levita, ngunit tiningnan lang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Subalit may isang Samaritano naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, bumukod siya ng 2 denaryo. Binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya? Tugon na skriba. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, patuloy na inaaralan tayo ng Panginoon ano tayo magiging mahusay na alagad niya. Pag-iisipin po natin sa paglipas ng mga panahon at araw habang tayo nagdadasal, nagsisimba, nag-aaral sa pananampalataya, masabi natin katulad ng eskriba, marami-rami rin tayong alam tungkol sa Panginoong Diyos. Pero maganda pong tanungin natin yung ating sarili, para saan nga ba yung kaalaman na yun? Tanungin natin ating sarili, bakit tayo nandito ngayon at nagsisimba? Ano nga bang inaasahan natin na mangyayari sa atin? Dito yung eskriba. Tinawag siya eskriba kasi ang trabaho po ng mga eskriba ay sumulat. Di pa uso yung printing press po nung araw eh. Kinokopya nila yung mga manuscripts, inililipat nila. Sanay siya magbasa. At dahil trabaho niya ito, gawain niya to lagi. At familiar siya sa salita ng Diyos. Ang tanong niya sa Panginoon eh, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Maganda po yung tanong. Tayo man, sabihin natin, kung tatanungin natin ang Panginoon, ano po ba dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Kaya lang pag-iisipin po natin, anong problema ng eskriba dito? Hindi siya nagtatanong
Dahil gusto niyang gumawa para magkamit ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Nagtatanong siya kasi gusto niyang subukin ang Panginoon. Kasi sa kaisipan niya, alam ko naman eh. Kaya nga matalino yung sagot ng Panginoon. Ano lang kasulat sa kasulatan? Dahil alam ng Panginoon naman na eskriba, sana yung magbasa. At lalo higit, alam niya na siya eskriba, at alam niya kung ano nakasulat sa kasulatan. Kaya nga nakasagot siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong lakas, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Pag nagdudulog po sa kasal, nakalagay po yun eh. Meron ka ba mga kaalaman sa mga sumusunod? Nakalagay doon, sa Diyos. Alam ba natin kung ano pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos? Tatlong persona sa iisang Diyos. Naintindihan ba natin ito? Sa Banal na Eucharistia, na yung tinapay na tinatanggap natin ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O pagdating sa utos, tatanungin ko pa, biro, ilan ang mga utos ng Diyos? Kaya nga po, tatanungin ko, ilan ang utos ng Diyos? 10. Very good. Enumerate. Pwede po ba yung commandments of love na lang, 2 lang eh. Love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Pero sa huli, ang katanungan pa din po maiwan sa panahon ngayon. Alam ba talaga natin? Yung eskriba nagtatanong sa Panginoon, paano po ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Alam niya yung mga utos ng Diyos. Tayo sa panahon natin, magtatanong yung ibang mga tao, o magtatanong baka tayo, anong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Pero hindi natin alam. Hindi natin naiintindihan ang mga utos ng Diyos. Kaya nga yung sagot po ng Panginoon ay isang paanyaya. Kaya yung damdamin ng eskriba, ayaw niyang mapahiya. Kasi nga ang isip niya, alam ko, nagtanong siya, sinong aking kapwa? Muli, hindi siya sinagot ng Panginoon na diretso. Binigyan siya ng kwento. At yung sagot ng Panginoon ng kwentong susi, para talagang makamit natin ang buhay na walang hanggan. O bakit? Kahit kumisan alam na natin ang mga utos ng Diyos, nagkakaloko-loko pa rin yung buhay natin. Ang sitwasyon po, isang tao na iniwang patay ng mga tulisan, nadaanan ng 3 tao. Isang Levita, isang saserdote, at isang Samaritano. Ngayon sabi po dito, nagkataon unang dumaan yung isang saserdote. Sa batas po ng mga Hudyo, pag humawa ka sa patay, at ito, yun ang kwento, halos patay yung tao, dudumi ka. Sa kaisipan ng saserdote, siya ay nag-aalay sa templo. Pag hinawakan ko yan, hindi ako makagaganap. Para kang tinamaan ng COVID. Pag nagkaroon ako ng COVID, hindi ako makapagmimisa. Hindi ko pwedeng tunguhan yung tao na yan. Hindi ko pwedeng hawakan yung tao na yan. Dahil ang iniisip nung saserdote, kaya siya lumihis, mas malaki mawawala sa akin. Paano ko maghahandog sa Diyos? Paano ko mag-aalay sa Panginoon? Kaysa doon sa isang tao na yan na hindi ko alam kung buhay pa at marumi. Kasi yun ang paniniwala nila eh, marumi. Kaya ba't ko siya pagtatampulan ng tulong o malasakit? Marahil magdadalawang isip lang siya kung makikita niya yung nakahandusay anak niya o kamag-anak niya. Pero kung ibang tao, anong pakialam ko dyan?
Yung Levita, ganun din. Inisip din niya yun. Kaya lumihis siya. Dito makita po natin, yun yung malaking hamon sa atin pagdating sa pananampalataya. Na yung mga bagay na inaaral na ating pananampalataya ay mangyayari dahil sa pag-iisipan natin na marami mga bagay, nagdadalawang isip pa tayo ngayon. O siguro sa panahon natin ngayon, pag may nakita tayo nakahandusay, iisipin natin, talaga bang totoo yan? O baka mamaya, hold-upper yan, nagpapanggap lang, o lulukuhin lang ako. O di kaya lalapit sa akin, hingi ng tulong, baka mamaya, mga scam lang yan. Nanakawan lang ako, sasamantalahin lang yung kabutihan ko. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, yun yung napakalaking hamon. Sa dami ng mga naririnig, nakikita natin, ang tanong na maiiwan sa atin ay, anong hamon ito sa ating buhay pagdating sa pananampalataya? Pag narinig natin yung mga gera, yung mga namatay doon sa droga, namatay doon sa mga sabongero, marami pa, palagi. Lahat ng yan, maririnig natin. At tanungin natin sarili, anong nasa isip natin pag narinig natin yan? Anong sinasabi ng ating pananampalataya? Anong sinasabi ng isip natin? Magkahalo yun, depende sa pinanggagalingan mo. Sabihin na iba, sila naman kasi, sila yung nanuba, sila yung gano'n, kaya yun, pinatay sila. Oh, pag-aaksayahan mo lang ganyan, mga nagsugal yan o ganyan, nagtulak yan o ganito, lahat. Iba-ibang kaisipan. Magbabago lang ang lahat kung kakilala mo o kung ano. Pero pag tinignan po natin, yun yung malungkot na pangyayari. Napagkaraan ng lahat ng yan na sinabi at inisip, anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Anong konkretong bagay o kabutihan yung ginagawa ba natin? O nandun na nagtatanong ba tayo na, bakit nga ba nangyayari yung mga bagay na ito? Bakit nga ba yung mga bagay na ito nangyayari ngayon at hindi naman ganong katalamak na nangyayari noong araw? Sa kabila ng pag-iisipin po natin ay mas edukado dapat at mas matalino, mas sibilisado dapat, mas marangal yung mga tao ngayon kaysa noong araw dahil mas maraming masasabing nakapag-aral o nakapagtapos o maraming mga bagay na nakamit sa buhay. Dito, simple ang sagot ng Panginoon. Sino sa palagay mo yung nakipagkapwa? At ang ginamit ng Panginoon na halimbawa, isang Samaritano. Yung Samaritano, Hudyo din po yun. Yun nga lang, minamata siya at tinitingnan siya ng kapwa niya na Hudyo na marumi kasi nag-asawa sila ng dayuhan. Pero kapwa din nila yun. Pero ano kaya yung naisip ng Samaritano? Siguro naisip din ng Samaritano, pwede ring maging ako yan. Kasi sabi po rito, patungo yung mama, hindi naman sa Jerusalem. Patungo siya sa Jericho. In Jerusalem, patungo yan sa daan ng sabihin mo, religious, kabanalan. Patungo ka sa Jericho, patungo ka sa ordinaryong buhay. Sa ordinaryong buhay na ito yung mundo at ito yung dadaanan mo. Pero doon makita natin yung Samaritano, naghandog siya. Kaya ano yung sabi nung eskriba? Yung pong nagpakita ng habag. At yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan. Gusto nating maging mabuti. Wala yan sa katayuan sa buhay o taas ng pag-aaral o posisyon sa lipunan o maging sa simbahan. Ang tanong lang ay, paano ba tayo nagpapakita ng habag? Kaya po, huwag tayong masyadong maging mapag-isip na maraming mga bagay.
Either marami tayo iniisip, kaya tayo napipigilan, kaya gumagawa tayo ng mabuti, o pinangungunahan tayo ng ating isip, o walang laman yung ating isip. Tungkol sa pananampalataya, ang isip natin, ang puso natin, ang daming pwedeng ilaman ng mga bagay na makikita natin sa paligid. Pero ang makikita po natin na susi para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan ay kung yung puso natin ay inilalapit natin sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, nung nag-aaral po kami, nalala ko yung teacher namin no elementary, may dalawang instruction pagka nag-aaral. Either sabihin ng teacher na memorize, pero yung gusto kong sinasabi ng teacher, learn by heart. Kasi pag sinabing memorize, kabisote ka lang. Katulad ng skriba, pwede natin sabihin, kabisote. Alam niya. Pero to learn by heart, hindi ka kabisote. Alam mo kung ano sinasabi mo. To learn by heart. At yun po siguro yung mahalagang pagnilaya natin. Sa unang pagbasa, napakaikli ng first reading po natin. Pero yan po yung buod ng sermon, kung tutuusin. Sabi ni Moises, kailangan nating dinggin ang tinig ng Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosan binigay ko sa inyo, madaling sundin, unawain. Wala sa langit, kaya hindi niya pwedeng sabihin, walang aakyat doon. O kukuha ng kautosan upang marinig niyo para isakatuparan. Wala din to sa dagat, sa iba yung dagat, na di yung masabi, walang tatawid ng dagat para kunin yung kautosan doon. At marinig niyo at may sagawa. Ang kautosan, sabi niya, hindi malayo sa inyo. Sabi niyo nga sa inyong katabi, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa niyo. Yun po eh. At paano magiging laging nasa bibig natin? Paano magiging laging nasa puso natin? Ako nakita ko po dito, lagi po tayong magdasal. Magsimba tayo ng araw ng linggo at tiyakin natin araw-araw, may oras tayo ng pagdadasal, kasama natin yung pamilya natin. Nagdadasal tayo individual. Pero iba po yung nagdadasal yung magulang kasama yung anak. Iba yung nananalangin kayo kahit sandali. Kasi pag pinagnilayan po natin, saan ba natin matututunan kung ano ibig sabihin ng maawa? Saan ba natin matututunan kung ano ibig sabihin ng magmahal? Saan ba natin matututunan kung ano ibig sabihin ng gumalang sa Diyos? Kung minsan lang sa simbahan, araw yan ng linggo. Ang layo mo naman dun ang layo mo sa simbahan, hindi naman kita makikita. Pero sino magtuturo sa iyo para mag-genuflect ka, tumahimik ka, magdasal ka, gumalang ka, magsalita ka ng maayos, maging mabuti ka sa pag-uugali mo? Lahat ng yan matututunan natin saan? Sa pamilya natin. Kaya po pag po yung pamilya, walang oras na sa pagdadasal at walang pagsusunuran, lalaking palalo yung anak. Kung magkaroon man ng karunungan, I doubt whether yung karunungan na yon gagamitin sa kabutihan kung hindi nakasulat sa puso. Pero kung iisipin po natin ang napakasimpleng mga bagay, pag-ibig, pagmamalasakit, katapatan, pagtutulungan, pagdadamayan, ang pananahan ng Diyos, lahat ng yan, matututunan natin sa pamilya. Sasama-sama nating pakikitungo sa bawat isa, hindi lang sa pamamasyal, hindi lang sa pagkain, kundi lalong higit sa pagdadasal. Kaya po, hindi malayo sa atin. Nasa bibig natin, nasa puso natin.
magagawa natin. Kaya po, lagi nating ilapit ang ating mga mag-anak sa Panginoong Diyos. Huwag lang yung sarili natin. Ipadama natin na konkreto yung pananahan na yan ng Panginoon. At tiyakin natin na nakatanim sa puso. At mula doon sa pagkaramdam na yan, lalago tayo. Sabi nga po doon sa isang panalangin na nabasa ko noong araw, sabi niya, Lord, give me, ang susi na sa puso yun, Lord, give me a clean heart that I may see you. Talaga makita kita na hindi lang kita mahalin sa mga tao na nagmamahal sa akin, maging doon sa mga tao na nagkukulang sa akin. Kaya linisin mo puso ko, patibayin mo yung puso ko, dalisayin mo yung puso ko. Give me a clean heart that I may see you, a heart of love that I may serve you. Isang puso na puno ng pagmamahal. Kaya nga anumang bagay na ginagawa natin na may pagmamahal, kahit di ka binayaran, kahit yan libangan mo, kahit yan ayaw mo, pero kung ginagawa mo yan na may pagmamahal, nililingkod ka sa Diyos. A heart of love that I may serve you. Anumang bagay na ginagawa natin ng may puso, may pagmamahal, sigurado maganda. Kasi bubuhos natin yung sarili natin. And a heart of faith, isang puso na nananampalataya, kaya mahalaga po yung nagdadasal. Kasi doon lang natin mabubuksan yung puso't isip natin para lumalim tayo sa pagtingin o pagtataya sa ating buhay, that I may abide in you. Na ang pairalin ko pa din, ang paghariin ko pa din, ang maging gabay ko pa rin sa aking buhay ay ang pananalig sa Diyos. At ang susi ay sa ating buhay panalangin. At ang pinaka-tagapagtanim ay walang iba kundi yung pamilya at mag-anak natin. Kung paanong pinalaki tayo at sinamahan at nandun na tinuruan at iminulat sa pananampalataya at pag-asa at pag-ibig na yan sa ating pagsusunuran sa loob ng pag-ugnayan natin bilang mag-anak.